Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Good morning, saan man kayo naroroon. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong EO74 or Executive Order 74 na kakalabas lamang po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, para saan ba to? Ito ho, ang kautusan niya na kumbaga talaga hong pinanindigan niya na hanggang December 31 na lamang all kinds of POGO. Okay? So including po dito ang IGL na ikinapaparating ng iba. Ngayon, yung mga renewals ng mga, di ba meron tayong mga existing ngayon ng mga POGO. Yung mga IGLs, mga ganyan, mga existing. Ibig sabihin ng existing, ito po yung mga legit. Ang sabi ng Pangulo, so lahat ito damay-damay na, 'di ba? Kasi nga dito, yung mga wala naman ho kasing bad pogo, sabihin nating bad pogo and good pogo. Wala man hong bad pogo na nagsimula po as bad one. Nagsimula ho sila rin sa ating bansa as a good one. Okay? Pinasok nila yung mga illegal transactions, yung mga illegal accounts. Tawag namin dyan sa BPO ay accounts, no? Yung mga LOB, yung line of business. So ipinasok nila ang mga ito doon sa loob po ng kanilang existing na registered good POGO. Ngayon ano ho naging resulta? Di ho naging masama ang kabuuan. 'Di ba? So para hindi po tayo magugulangan at yun naman ang kalooban ng ating presidente, 'di ba, nung State of the Nation address niya, ang panawagan ho ng nakararami, maging ng mga ilang senador natin, ay iban na nawa ng ating presidente ang POGO. Tapos sabi ho ng mga ng mga DDS, hindi naman yung totoo kasi meron namang AGL, yung IGL naman pala, ito yung gusto nila na na pumalit. Yun. Now, in the House of Representatives, in one of the hearings about that, na-mention yan at nilinaw po na ito ay across the board, ika nga, lahat-lahat. Pero syempre, iba pa rin yung nanggaling mismo sa presidente natin. Kasi nga, ito hong ating PAGCOR, hindi ko maintindihan kung anong tumama sa utak ng mga to. Sinasabi nila na malabo pa naman daw yung utos ng Pangulo. Naalala nyo yun? Di ba? Na yung December 31, ito po yung para makalap lamang nila yung mga information about those POGOs in the country, di ba? Kaya sabi ko, ang sinabi ho ng ating Pangulo, their existence dapat po, good until December 31, 12 midnight. Ibig sabihin, January 1st, 2025, wala na hong pogo sa Pilipinas. Di ba? So, syempre, alam nyo naman, maraming mga see no evil, hear no evil na mga kababayan tayo at talagang ipipilit nila na hindi, yun talaga yung kalooban meron niyang moratorium hanggang April, hindi ho. Ngayon po, eto, 'di ba? Nilinaw ng Pangulo diretsuhan until December 31st na lamang po talaga sila ng taong ito. So, tama na naman po tayo. 'Di ba? Tama na naman tayo. Kasi hindi ho naman natin kasi pwedeng ipilipit pa 'di ba? Para masabi lang na na yun ang kalooban ng Pangulo. Ang linaw-linaw ho ng salita niya nung kanyang SONA. Diba? All POGOs are banned. So alam niyo na, that includes IGL. Diba? Kaya tuloy, dahil po rito sa mga hindi ko maintindihan na mga see no evil, hear no evil supporters ng Pangulo, na kahit na misleading yung narrative, basta bahagi ng ahensya ng gobyerno, aayunan nila. Mali ho yun. Diba? Now, yun ho, sinasabi ng mga rabid DDS na wala raw political will si PBBM, keso kunwari lang yon. Ang gusto niya talaga ay etong etong IGL at meron lamang na ilang mga namumuhunan dito na kanilang mga katropa ang pinapaboran. Diba? O ngayon, sino ho ang merong political will? Diba? No. So, yung nakaraang administration, I would say, in regard to the POGO operation in the Philippines, yung pagpasok dito, si dating Pangulong Duterte, meron din hong political will. Imagine kung wala siyang political will for the sake of friendship,
Nagbanta ang China. Sinabi ng China noon na huwag ninyong papasukin sa Pilipinas yan, ban yan dito sa amin, all focus dito sa amin, bawal yan dito sa aming bansa. At alam ko may banta pa nga sila na makaapektuhan dito yung mga loans, no, yung mga projects ng China rito sa Pilipinas. At yun na nga ho nangyari, hindi naman natuloy. 'Di ba? So, I would say kung sino po ang, siguro alam niyo na rin, between Xi Jinping at saka yung mga kaibigan ni Duterte na nakikinabang dyan sa mga pogo ngayon, ay tingin ko mas matimbang sa kanya yung mga kaibigan niya kaysa kay Xi Jinping, ano ho, kaysa China. Pero, maka-China talaga siya. Okay? Galing ano? Pero alam niyo kapag, yun ang hindi natin maisip eh. Kasi, bakit nga ba naman pinasukan pa ng ganong klaseng, 'di ba? Pasugalan ng Pilipinas ang maraming bansa ban ang pogo. Kasi 'di ba yung mga love scam, yung mga katarantaduhan nandoon. Hindi ito masasabi na offshore gaming only, 'di ba? Kasi yung mga sugarol ninanakawan nila. Tapos yung mga hindi makahit ng kota sa panloloko, 'di ba, ng mga ahente nila, regardless mga kalahi nila, mga incheck, ginugulpi nila, tinotorture nila. Oh. Ang maling-mali po ginawa ng ating dating Pangulong Duterte yung niluwagan po yung ating patakaran. 'Di ba? Yung immigration rules natin na kung saan kapag pumasok yung mga Chinese kapag papasok dito, po pwedeng wala ho munang wala ho munang mga visa documents are to be followed, di ka nga. So marami ho. Tapos yun pa lang mga nakapasok ay sinusundo ng mga taga Chinese embassy para dalhin doon sa mga designated na mga pogos kung saan ito magtatrabaho. Ay nako, so wala naman hong naitulong ito sa ating ekonomiya kung tutuusin. Humanga ako dati dyan, pinagtanggol ko yan. Sabi ko, kailangan natin yan because we're earning like around 65 billion pesos a month. Annually, na malaking tulong. Yun pala, hindi naman pala nasisingil. Ay nako, pahirapan naman din pala. At talagang yung mga pangyayari ho, 'di ba? Kahit hindi natin kapwa yung mga Filipino yung mga biktima, yung mga na-torture, mga nasasaktan, yung mga na-traffic, lalo na yung mag-asawang Vietnamese Vietnamese na turista lamang rito sa Pilipinas. So kinidnap, kaya naman pala kinidnap, puwersahang pinagtrabaho sa Pogo. I don't know kung ito ho ay nabuntis sa Pogo o buntis na ho talaga nang dumating dito. Kasi teacher siya at namamasya lang rito bilang turista, dinukot. Mabuti na iligtas, di ba? Grabe, grabe kasama. Nakakapagtaka lang din what kind of courage the former president has, di ba? Na ipasok rito sa atin ng Pogo. Hindi ho kasi justification nga pala para sa mga rabid DDS kabayan. Hindi ho justification na ang pandemic dito ho sa Pogo. Tandaan niyo ho, 2016 pa lamang, pagpasok pa lamang ni Duterte, ang PAGCOR nakaka-receive na ho ng application form ng mga Pogo operations na yan. Kaya lang, dahil nga naman po wala tayong batas para diyan, then ginawa ni Duterte, 'di ba? Ng kanyang if I'm not mistaken, that was the Executive Order number 13, yung tinalakay nga ho ni Congresswoman Beatrix Luistro, na tinawag naman natin na the birth certificate of Pogo. Kunwari, anti-illegal gambling yung batas na yon, yung EO na yon. Pero ang totoo, pinatay lang po nito yung mga possible na makakakompetensya ng Pogo. Alright? Pinatay lang nito. Babasahin nyo yon, makikita nyo maganda yung batas. Pero, nandoon, hindi lang direktahang binabanggit yung Philippine offshore gaming, blah blah blah. O, hindi lang direktahan. Pero makikita nyo, may mga pananalita kasi ron na pwede hong magamit para makapasok ang Pogo. Diba? Kasi bawal naman po talaga ang presidente maglabas ng isang batas na kung saan merong pang operation, merong yung lahat-lahat po talaga na ang effect talaga is pang nationwide, ganun. Ang mga executive order, ito po ay kumbaga nagsisilbi lamang dapat na guidelines. Okay? Sa kanilang pagpapatupad
alinsunod sa isang umiiral na batas. Now, ang ginawa ng Senado ron, kung yung maalala, di ba? Yung mga senador natin na mga DDS ay gumawa sila ng batas. Alala ko yun, sina Pia Cayetano, sila Amy Marcos, sino pa ba yung iba? Sina Bongo. May mga DDS senators, alam nyo na yan. Yung mga ipinanalo natin noong 2019. So, ginawa nila ito ng batas para makapagbuwis tayo. Yan. Yung iba, hindi pa 2019 yun eh. 2019 kasi yun eh, sina Amy. Pero sila yung mga sumang-ayon doon sa batas na magbubuwis na ang Pogo. Kaya lang, again, hindi nga natupad-tupad ng maayos. Hindi na ipatupad ng maayos. Yung mga good ones, nakakasingil tayo. But the bad ones, yung mga started as good and then ended up later on as the bad one because of their activities na ipinasok. Di ba? At ngayon, eto na. So, ang pinakahihintay po natin, yung sinasabi nila na ang presidente walang political will, salita lamang yan, puro ngaw-ngaw. Dapat meron na yang batas na nilalabas ang ating kongreso, 'di ba, na nagbaban. So ngayon, ito naman executive order na naglilinaw, na nag-aatas, no, pinaninindigan mo po nito, pinagtitibay ang nauna ng direktiba ng Pangulo noong July 25 sa kanyang State of the Nation Address na nagbaban sa lahat po ng Pogo. Now, sino po ngayon dito ang weak leader? Diba? Kasi kung tutuusin, napakalaking napakalaking pressure yan kung tutuusin para sa ating presidente. Kaya lang, tignan nyo naman, nakuha niya talagang maglabas ng EO ngayon para ito po ay iban. Alright? Thank you so much. Good luck sa mga rabid DDS. Oy, huwag nyo kakalimutan si Abalos